Tonyo, baka pwedeng magtabi ulit tayo sa kama. At namimiss na kita. Yan ang palaging request ng amo kong babae sa akin. Sa tingin ko, nabaliw na ito sa akin at hindi na yata ako makaalis sa kumunoy na kinasasadlakan ko. Magandang araw po sa inyong lahat. Hello at itago niyo na lang ako sa pangalang Tonyo. 23 anyos, Tubong Negros. Mahirap ang buhay na kinalakihan ko. Kung hindi ako kikilos, wala kaming makakain ng 4 kong kapatid. At kung tatanungin niyo ako kung nasaan ang mga magulang namin, ayun, may kanya-kanyang pamilya na. Panganay po ako at hindi man lang ako nakatapos kahit high school. Nagsasaka ako at kung ano-ano ang pinapasok ko na trabaho. Pero hindi pa rin sapat. Nag-aaral na rin kasi si Nene na kasunod ko. At ang iba rin sa elementarya naman na kaunti lang ang gastos. Sila na lang ang tinataguyod ko na makatapos ng pag-aaral para kahit papaano ay may marating sila sa kanilang buhay. At ako, hindi naman na ako nag-iisip na babalik pa ako sa eskwelahan dahil nawalan na rin naman ako ng gana pa. Sa katunayan niyan, nang di pa naghihiwalay ang mga magulang ko at hindi pa nalaman ni nanay na may babae si Papa sa Maynila, maayos pa ang buhay namin. Hindi sana nagkagulo-gulo at hindi naiwan sa akin ang responsibilidad na dapat ay sa kanila. Sa totoo lang, pwede ko lang din na hindi akuin ang responsibilidad sa mga kapatid ko. Pero hindi talaga kaya ng konsensya ko. Habang ako ay may kinakain, ang mga kapatid ko ay wala. Hindi naman ako kagaya ng mga walang kwenta naming mga magulang na mas iniintindi ang kati sa katawan bago ang kanilang mga anak. Nang makagraduate si Nene sa high school at kailangan nang pumasok sa kolehiyo, hindi ko na kaya ang gastusin niya. At kailangang magdoble kayod ako. Kaso sa lugar namin, malabo pa ito. Kahit magsumikap ako ng sobra at magpakakuba sa bukid na sinasakahan ko sa lupain ni Mang Amboy, ay hindi rin talaga sasapat lalo na't nursing ang gustong kurso ni Nene. Habang nasa bukid ako, narinig ko ang usap-usapan ng mga tao roon. Nakiusyoso ako. Binaba ko muna ang hawak kong gulok at nakinig ako. Gusto niyo bang magtrabaho sa Maynila? Boy sa talyer. Medyo marumi ang trabaho pero malaki ang kita. Ako, gusto ko. Sagot ko. Nagtinginan pa nga sila sa akin sabay tawa. Pero seryoso ko. Kaya nang nagkaroon ng oportunidad na magtrabaho ako sa Maynila, ay pinatos ko na. Malaki daw ang sahod sa Maynila. Umalis ako ng Negros baon ng pag-asang mababago ko ang buhay naming magkakapatid. Habang nasa bus ako noon, maraming tumatakbo sa isipan ko. Kagaya ng kapag nakasahod ako, ibibigay ko agad sa mga kapatid ko, kahit wala nang maiwan pa sa akin. Mahaba ang biyahe kaya nakatulog ako, hanggang sa narinig ko ang konduktor. Pasay! Pasay Terminal! Tumayo na ako at bumaba. Naghintay ako ng may susundo sa akin. Mga 1 minuto ay may pumarang magarang sasakyan. Isang magandang babae ang lumapit sa akin at nagtanong kung ako nga ba si Antonio. Ikaw ba si Antonio? Tanong niya sa akin. Oho ma'am, tipid na sagot ko. Okay, sige, pumasok ka na sa loob at hintayin mo ako. Anya. Sumunod naman ako at agad pumasok sa loob ng kanyang sasakyan. Dumating kami sa talyer at amo ko ang babaeng nagsundo sa akin. Boy ako dito at napag-alaman ko na magkasosyo silang dalawa sa talyer. Parehas na 2 babae ang amo ko. Magkapatid silang dalawa ayon sa pagpapakilala nila sa akin. Si Minda at Mirna, hindi po nila tunay na mga pangalan. Si Minda ay nasa 33 anyos at may asawa na nasa abroad. Habang si Minda ay halos kaedaran ko naman. May boyfriend pero nasa ibang city lang nakatira at pumupunta lamang sa talyer. Noong una,
Maayos naman ang trato ng magkapatid sa akin at walang kakaiba man lamang na hindi ako nag-iisip ng kademonyohan sa kanila at ginagalang ko talaga sila, Miss Callie. Maayos naman ang pagtatrabaho ko sa talyer bilang boy, utusan at dahil marunong akong mag-drive, naging personal driver din ako ni Minda. Doon, akala ko ay maganda ang napasok kong trabaho. Hanggang sa isang araw, hindi ko namalaya na nag-iiba na pala ang tingin sa akin ng amo ko na si Minda. Hindi ko lubos akalain na aayain niya kung tabihan siya sa kama. Isang gabi na nasa labas ako, habang nagpapahangin, nilapitan niya ako. Inaplos niya ang braso ko. Nagulat ako kaya umatres ako. Ma'am Minda, may iuutos ho ba kayo? Magalang pa na tanong ko dahil naroon naman ang malaking respeto ko dahil amo ko siya at nakakatanda siya sa akin. Shh! Biglang anas niya. Biglang pinatahimik niya ako gamit ang labi niya. Nagulat pa ako noon at naitulak ko siya. Umalis ako noon at naglock sa kwarto ko. Kinabukasan, tahimik ako at ang talyer ay wala pang tao. Pero ang utak ko ay hindi mapalagay. Hindi dapat ginawa ng amo ko yun sa akin. Kaya naman sinadya ko siya sa loob ng opisina niya. Antonio, dinig na dinig ko ang pagbigkas niya sa pangalan ko. Hindi ko alam kung tutuloy pa ba akong kausapin siya. Pagbukas ko ng pinto, doon ko unang nasilayan ang magandang hubog ng katawan ng amo ko, habang sinusuot nito ang manipis nitong sando. Tao lang din naman ako at tinablan din ng pagnanasa. Mabilis akong napaatras noon sa opisina niya at bumalik sa talyer na parang walang nangyari. Nasundan pa nga ng gabing yun. Katatapos ko lang kumain at nasa labas ako noon para magpababa ng kinain ko. Maya-maya, lumapit ito pero may inalok at pag-isipan ko raw. Ako nang bahala sa mga kapatid mo. May sweldo ka na. May bonus ka pa. Pag-isipan mong mabuti. Ani ni Ma'am Minda. Nung una po, hindi ko pinansin masyado ang alok niya dahil gusto kong panindigan ang trabaho ko rito sa talyer. Pero gayon pa man, kahit pala kasing tatag ka ng bato, nagiging marupok ka pa rin kapag may kapatid kang involved. Nasa loob kami ng kotse nang ayain niya ako sa isang hotel. Hindi naman ako ignorante sa ganong bagay. Noong una ayaw ko at akala ko titigil na si Ma'am Minda, kaso mas naging porsigido to hanggang sa pumasok ito sa kwarto ko. At wala na akong nagawa nang mismong ibalandra niya sa akin ang kanyang katawan. At may nangyari sa amin ng gabing yon, hindi lang isang beses, kundi maraming beses. Inabot na nga kami ng madaling araw bago siya umalis ng kwarto ko. At binigyan niya ako ng 5,000 pagkatapos. Bonus ko raw. At mas lalakihan pa daw niya yun kung magiging masunurin pa ako. Natuwa ako kasi nga may ipapadala na ako sa mga kapatid ko. At may pangmatrikula na rin si Nene. Hindi na rin magugutom ang mga nakababata ko pang kapatid. Sa huli po, tinanggap ko na ako'y boy niya sa umaga at laruan niya sa kama tuwing gabi. At lahat ng makakapagpabaliw sa kanya ay ginagawa ko. Hindi ko inahayaan na hindi niya maabot ang rurok sa tuwing magkatabi kami sa kama. Ayoko maghanap siya ng iba. Masaya kami parehas at wala akong pinagsisisihan doon. Naibibigay ko ang pangangailangan niya at ako nagkakapera pa ako. Mahusay din naman sa kama si Minda. At kung minsan, napatanong ako sa kanya habang yakap ko siya mula sa likuran. Ma'am Minda, bakit mo ginagawa to? Hindi mo ba mahal ang asawa mo? Tanong ko kahit kalabisan na ang mga katanungan ko sa kanya. Hindi ko rin alam. Basta nagising na lang ako isang araw na gusto na kita. Gustong gusto kita, Tonyo. Kaya sana,
Hindi matapos ang kung anong meron sa atin. Anya, pero ako walang reaksyon. Naisip ko, may ganito ba talagang babae na hindi kayang makontento sa kanilang mga asawa? Hindi naman nagkulang ang amo kong lalaki sa pagbibigay ng pera. Alam ko yun, dahil sagana sa mga pangkolorete si Minda at mga damit, sapatos at kung ano-ano pa. Pati nga ako nabibilhan niya na rin. Kung minsan nga, natatanggi na ako o tumatanggi na ako at nahihiya na ako dahil ayokong pagdating ng panahon, isumbat niya sa akin ang mga binigay niya. Hindi ko lubos akalain na ang amo kong simple ay may tinatagong uhaw sa katawan. Hindi rin siya losyang dahil madalas wala ang asawa niya at isa pa wala silang anak. Kaya sexy din to. Papasa nga itong mukhang dalaga at modelo sa mga advertisement. Ang kinis ng buo niyang katawan. Kaya nga palagi akong ganado sa kanya at hindi ko iyon ikinakaila. Napakabango din ito na parang bulaklak na gusto mong pitasin anumang oras na naisin mo. Tumagal ang bawal naming relasyon ng mahigit 5 buwan. Akala ko nga okay na lahat, pero nagulat na lang ako. Isang gabi, hinila naman ako ni Ma'am Mirna, ang kapatid ni Ma'am Minda. Sa bandang madilim na bahagi ng talyar niya ako dinala at bigla rin akong hinalikan. Tinulak ko siya ng konti dahil alam kong may boyfriend siya. Tama ng isang lalaki na niloloko ko. Ayoko madagdagan pa ang kasalanan ko. Ma'am Mirna, ano hong ginagawa niyo? May boyfriend ka po, di ba? Mali pong ginagawa niyo. Natigilan ako at nanlaki ang mga mata. Sa sinabi niya, bagay na hindi ko inaasahan. Huwag ka na nga magmalinis pa, Tonyo. Nakita ko kaya kayo ni Ate Minda, no? Lagi kayong dumediretso sa kwarto niya tuwing gabi. At kung nagagawa mo sa kanya, kaya mo rin dapat na gawin sa akin. At kung hindi mo gagawin yon, isusumbong ko kayo kay Kuya Celso. Pagbabanta niya. Natakot ako nung time na yon, kaya pumayag ako sa gusto ng dalaga kong amo. At nung gabi din yon, kagaya ng Ate Minda niya, ay pinagsilbihan ko siya sa kama niya. Ayokong isumbong niya kaming dalawa. Mawawalan ako ng sustento. Mas malaki pa ang bigay ni Minda sa aking pera kaysa sa sahod ko sa talyer. Ayokong matapos ang lahat ng to. Masaya ako na may ganito akong sideline. Kinabukasan, lumakad kami ni Minda, pero hindi naman talaga lakad to. Dinala niya ako sa hotel at doon muli kaming nagpakasasa sa bawal na sandali. Pero hindi pa rin mawawala sa isip ko ang pangbablackmail ni Mirna sa akin. Natatakot talaga ako na malaman ng amo kong lalaki ang bawal na relasyon namin ng asawa niya. Pag-uwi namin, naligo lang ako at pinuntahan ko naman si Mirna. Halos kaidaran ko lang din to. Siya naman ang pinagsilbihan ko. Kung minsan nga iniisip ko, kami na lang kayang magsama ni Mirna. Kasi sa totoo lang, hindi lang uhaw at gigil ang nararamdaman ko sa kanya, kundi may bahagi sa puso ko na kakaiba. Hindi ko lang maintindihan kung magmamahal nga ba to o hindi. Iba kasi siyang umiti. Parang nakuha niya talaga ang tipo kong babae. Natapos ang gabi at umalis na ako sa kwarto niya. Umabot ng 1 taon ang bawal naming relasyon ni Minda at Mirna. Walang nakaalam kahit na isa. Nang magbakasyon ang asawa ni Madam Minda sa Pinas, kaming dalawa na lamang ni Mirna ang madalas na magkasama dahil baka mahuli kami. Sa tuwing lalabas kami ni Mirna, iba ang nararamdaman ko sa kanya. Hindi lang uhaw ng katawan at hindi rin bawat labas namin ay may nangyayari. Dahil nga masaya kaming dalawa sa isa't isa, bagay na hindi ko naman naramdaman kay Minda. Tumagal pa ang relasyon naming dalawa ni Minda at Mirna. Nung umalis na ang amo kong lalaki, dahil 5 buwan lang naman ang binigay na bakasyon nito, kami ni Minda ay balik sa dati. Pero hindi lang isa ang pinagsisilbihan ko kundi 2 sila. Sa umaga si Ma'am Mirna, sa gabi si Ma'am Minda. Naging ganoon ang daily routine namin.
At sa weekend naman ang pahinga ko. Napapagod rin ako araw-araw. Kaya nga namamayit na rin ako. Nagkasakit pa nga ako. At si Myrna ang tanging nag-alaga sa akin. Si Minda ay nagalit pa dahil di ko daw mabigay ang pangangailangan nito. Hindi ko na lamang pinansin ang mga sinasabi niya. Nagpagaling ako para makabalik agad ng trabaho. Simula noon, inuwasan ko na si Minda dahil sa nakita kong ugali nito. Nagdahilan ako sa gabi na kesyo pagod na ako. Akala ko nga titigil na siya, pero mas lumala pa nga siya. Sa huli, na-realize na at naging buo na ang pasya ko. Natitigilan ko na silang magkapatid. Ayoko ng ganitong buhay at gusto ko na lang magbago. Pero ang pagbabago ko pala ay huli na. Isang gabi, sinampal ako ni Minda dahil nalaman niya ang bawal naming relasyon ng kanyang kapatid. Nagalit ito sa akin at puro sumbat ang natamo ko. Hindi ko naman ginusto kagaya nga sa kanya. Natukso na din ako. Ang kaibahan lang, mas tipo ko si Myrna. Pero wala akong magagawa. Dahil totoo naman ang nangyari. Ayoko nang manumbat rin at wala rin namang patutunguhan pa. Simula noon, tuluyan ko nang iniwasan si Minda. Hindi na rin kami nagkikita. Wala na rin siyang bonus na binibigay sa akin. Hindi na rin okay ang magkapatid. Napag-alaman ko na nagkagalit sila ng dahil sa akin. Umalis si Minda sa talyer, habang naiwan naman si Myrna na kasama ko. Siya ang naging takbuhan ko. Tagapakinig ng saloobin ko at panayhingi ko pa ng sorry dahil nga nag-away silang magkapatid ng dahil sa akin na hindi naman dapat. Pero alam kong kahit magsisi ako ay huli na ang lahat. Nakasakit na ako ng damdamin ng isang tao. Buong akala ko, tapos na po ang lahat sa amin ni Minda. Pero bumalik siya. Nagmamakaawa na magkabalikan kami. Hindi ko kaya, Tonyo. Hahayaan at kakalimutan ko na ang ginawa niyo sa akin ni Myrna. Kung ipapangako mo sa akin na tatapusin mong ugnayin yung dalawa. Pero ako, buo na ang relasyon ko na wala na talaga. Ayoko nang pilitin pa ang sarili ko na gawin ang gusto niya para sa pera. Nung umalis siya, nakausap ko si Myrna. Doon ko lahat napagtanto na mali ang ginawa kong pagpatol sa kanilang dalawa. Hindi na, Minda. Tama ng mga nangyari sa atin. Ayoko nang dagdagan pa. Sagot ko, bagay na hindi niya nagustuhan. Kaya naman sinabi niya sa akin. Ganun ba? Pues, magsisisi ka. At pagbabayaran mo ang lahat ng ginawa mo. Sisiguraduhin kong mabubulok ka sa kulungan. Bulyaw niya bago umalis. Ako naman, aligaga at namumutla dahil hindi ko alam kung totoo ba ang sinasabi ng amo ko. Kaya ng gabing yun, isang desisyon ang ginawa ko. Umalis ako sa talyer at hindi na nagpaalam pa. Hindi ako nagpaalam kay Myrna pero nag-iwan ako ng liham. Naging kaibigan ko rin naman siya at dapat lang malaman niya kung nasaan ako. Ngayon, naghahanap ako ng bagong trabaho at pilit binabago ang sarili ko at magbagong buhay muli. Pero akala ko makakapagbago na ako. Nang minsang nagulat ako. Nang bisitahin ako ni Myrna sa bago kong trabaho sa kantina. Nakangiti ito na para bang may nais ibalita na ikakatuwa ko. Hanggang dito na lang po muna ang aking kwento. Sa mga nais pong pakinggan pa ang kwento ng buhay ko bilang boy sa aking dalawang amo, ay magsabi lang po kayo sa comment section. Muli, ako po ay lubos na gumagalang. Tonyo.